Minasan konnichiwa! Welcome back to my YouTube channel at Jeff Tapawan Vlogs. So today, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamagandang cities ng Japan. Guys, welcome to Yokohama! So samahan niyo ako as we explore some of the famous spots dito sa Yokohama. So tara! So right now, nandito tayo ngayon sa harap ng Royal Park Hotel. So isa yan sa pinakasikat na hotel dito sa Yokohama. This hotel is actually perfect for both business and leisure travelers. Now, nandito tayo ngayon sa Yokohama Cosmo World. As you can see guys, no, sa left side ko, yung mga trees, nag-change na siya ng color. Ayan, nagiging orange na siya. Yung nakikita nyo guys, isa yun sa mga rides dito sa Cosmo World. Actually, mas maganda dito pag gabi kasi may light show siya. So, ito yung famous na Ferris wheel, yung Cosmo Clock 21. Mamayang gabi, mas maganda dyan kasi mas maganda yung view and may light show siya. So, hintayin natin magabi guys. Perfect na pumunta dito, no? Kung may kasama kang kids. Lalo na kung mahilig sa rides. Yung nakikita nyo ngayon, ito yung Pacifico Yokohama. So, isa siyang world-class convention center. Kilala siya for its modern architecture and waterfront location. So, perfect to para sa mga big events, no? Like international conferences, trade shows, and kahit concerts ginaganap dito. So now, nandito tayo ngayon sa World Porters. So, pasok tayo sa loob. Yung nakikita nyo guys, yan yung Cup Noodles Museum. So, mamaya papasok tayo dyan. Pero punta muna tayo dito sa, sa World Porters. Nandito na tayo sa loob ng World Food Hall. Hanap tayo ng mga kainan. Ang ganda naman ito. Check muna natin tong KitKat Chocolatory. Nice. So meron na silang pang Christmas edition ng KitKat. Perfect to pang pasalubong. Time check muna tayo. It's currently 3:47 PM dito sa Yokohama. So now, nandito tayo ngayon sa Cup Noodles Museum. Yung nakikita nyo sa likod ko guys, sobrang unique ng place na to kasi it's all about history and creativity behind Cup Noodles. So tara, pasukin natin. So ito yung building ng Cup Noodles Museum. Sobrang laki ng museum nito. Unfortunately guys, closed siya today. Okay, so circle walk pa lang tawag dito. Pag pumunta kayo guys ng Yokohama, make sure lang na matibay kayo sa lakaran. Kasi sobrang laki niya, puro lakad. Pero ang maganda dito, sobrang wide ng mga streets nila. Yung mga roads. So now, we're heading to Yokohama Red Brick Warehouse. Isa rin to guys sa pinaka-iconic spot dito sa Yokohama. So dati siyang historical warehouse. Pero ngayon, na siya, transformed na into a cool shopping and dining area. So sige, puntaan natin. So, makikita nyo dito yung mix ng old architecture with modern vibes. Kaya sobrang Instagrammable, di ba? Ang ganda. Look at that. Sobrang ganda. So, mamaya papasok tayo sa loob. Pero, pakita ko muna sa inyo tong yung kabuuan ng Red Brick Warehouse. Ang ganda dito. And, lagi ring may mga seasonal events and festivals dito. Dito mismo, sa Red Brick Warehouse. So, selfie na lang tayo. So now, pasok tayo sa loob. Okay tayo sa second floor. Look guys, yung Shogun Burger. This is the best Wagyu burger in Japan. So, lumabas na tayo ng shops.
medyo pricey yung ibang ano doon, mga restaurants. Doon na lang tayo kakain sa Yokohama Chinatown. O di ba ang ganda dito sa labas. May pagka-Europe vibes din siya, no? And mas maganda siya pag ano, pa sunset na. Ganda. Sige, lakad tayo dito. Papunta sa seaside. Medyo dumidilim na. Dito muna tayo sa park nila. Wait lang natin na ano, milaw yung Ferris wheel. Diba? Sarap mag-picnic dito. Oh. Sobrang peaceful. Diba? Chill lang. Ayan, siguro dito tayo kakain sa Jonathan's Coffee and Restaurant. Isa rin to sa ano, pinaka-popular na ano, family restaurant dito sa Japan. Tara, kain tayo. So, ayan, finally nakahanap na ako ng table. Puno kasi sila kanina. So, before ako order, pakita ko muna sa inyo yung menu nila. Ito yung menu nila. So, meron silang pizza for as low as 399 yen. Then, meron din silang pasta. Halos pare-pares ng price, no? Even yung mga ano nila, yung rice toppings nila. And, eto, may appetizer din sila. So, mga nasa ano lang siya, 300 to 400 yen. Sige, order tayo. Ito na yung food ko. So, nag-order ako ng salad. Then, karage. Ayan. Sarap, may lemon. And udon. Oishiso. So, sige, kain muna tayo. Itadakimasu. Itadakimasu. Ang harap, ang init. Ang sarap ng udon nila. Perfect sa ano, malamig na weather. Yan, ito sa init. Lemon. So guys, karage. Try natin itong salad. So meron siyang corn, meron siyang daikon, may tomatoes, and cabbage, and broccoli pala. Masarap ng dressing. Isang beses nabili tayo ng ano, iba't ibang klase ng dressing dito sa supermarket meron. Masarap yung mga dressing dito sa Japan eh. Favorite ko talagang udon. Pero napansin ko lang, parang ilang araw na ako kumakain ng ano, ng ramen, ng ano, noodles. Mabilis siya makataba, guys. Buti na lang, lakad ako ng lakad dito. So kahit paano, nababurn ko siya. And sa morning, hindi ko talaga ni-skip na ano, mag-exercise. No? Kahit 15 to 20 minutes lang. Sarap. So meron din siyang cabbage. Hindi pala tayo nakakuha ng tubig. Broccoli, guys. So, ayan, sobrang nabusog tayo and naubos ko yung food ko. Gochiso sama deshita. Siguro napapansin nyo, no? Napapadalas yung kain ko sa mga family restaurants. And itong Jonathan's, isa lang to sa napakaraming ano, family restaurant dito sa Japan. And yung bill ko ngayon, 1,163 yen lang siya. So, kung i-convert natin to sa peso, no? Again, mga nasa ano lang siya. 450 pesos lang. 450 pesos. Pero, ano na, quality na yung food mo. And, bakit maraming kumakain dito sa, ano, sa mga family restaurants? Number one, affordable yung food. And yung menu nila, ang daming pagpipilian, no? Yung variety of dishes nila. So, from Japanese food up to Western, meron sila. So we're back. Andito tayo ngayon sa Cosmo World. 'Di ba? Mas maganda siya pag gabi, oh. Look. Look at that. 'Di ba? Sobrang ganda niya pag gabi, oh. So this is Yokohama at night. So now nandito na tayo sa station. Punta tayo ng Chinatown dito sa Yokohama. So explore natin and food trip na din. So, from Minato Mirai Station, pupunta lang tayo ng Motomachi, Chukagay for 6 minutes and 200 yen yung ticket. Tara! Ayan, so dito tayo sa Chinatown, Yamashita Park Gate, mag-exit.
So dito pa lang sa train station, makikita mo na yung mga Chinese food. Ayan. So ibig sabihin, mag-food trip daw tayo. So finally guys, nandito na tayo sa Yokohama, Chinatown, Binondo Fields. Mag-try tayo ng mga authentic Chinese food. Parang sarap ng ng mga steam buns or dumplings. Hanap tayo. Ito for 600 din, 4 pieces na. Yung pan-fried buns, parang masarap to. Try natin. So nag-order tayo nito nung 4 pieces na fried bun. Ayan. So for 600 yen, pwede na. Itadakimasu. Sumirit yung sabaw. Meron siyang pork sa loob. So this is pan fried buns. Sarap siya. So, dalawang klase siya. Merong green and the other one is yung white lang. Mas maraming laman yung white. Look. Nalalaglag. Wait lang. Masarap. Kasi parang may konting soup siya sa loob. Parang yung hakaw. Pero nasa pan fried siya, buns. Ay, grabe. Sumirit yung nabasa yung jacket ko. Sobrang masabaw siya sa loob. Pero ang sarap. Actually, dito pa lang sa fried bun, busog na ako. Nakakain lang din kasi natin sa Jonathan's. Sarap. Ang ganda dito sa gabi, no? Buhay na buhay siya. Guys, may nakita akong parang fried chicken. Parang hot star siya. Yun sa Taiwan. Try natin. Wait ko lang daw dito sa side. Niluluto pa yata. So, ayan siya. So, para crunchy pag kinain. I think ito rin yung kinain ko kanina. Meron din sila. Look guys, sobrang laki. Tikman natin. So, bagong luto. Para siyang hot star din. Hop. Konti na lang, maubos ko na. Gambate, Jeff. Grabe. Naubos ko yung chicken. Sobrang busog ko today. Ang dami kong nakain. Di ba kumain ako sa Jonathan's kanina? Tapos, dumiretso ako dito sa Chinatown. Nag-food trip agad ako. Ang hirap huminga. Pero happy tummy. Okay naman. Enjoy naman. Sayang nandito na rin lang tayo. Napansin ko lang, parang may pagkahawig siya sa Chinatown sa Singapore. Parang ganito rin yung setup, yung vibe. Kahit gusto ko pang mag-food trip, hindi na kaya ng tiyan ko. Parang gusto ko na lang ng tubig. Bili tayong water. So hinahanap ko yung Yamashita Park. Malapit lang din daw dito. So kailangan natin siya makita. Ayan, so may napagtanungan ako. Dito lang daw sa kaliwa. Check natin. So guys, nandito na ulit ako sa Minato Mirai Station. Dito yan sa Yokohama. By the way guys, dapat papunta tayo ng Yamashita Park kanina nung naglalakad ako sa Chinatown. Pero nung nakita ko na medyo madilim na at wala na masyadong ilaw, bumalik na ako papunta dito sa train station para makabalik na tayo ng Tokyo. Okay, so I hope na-enjoy nyo yung mga pinuntahan natin dito sa Yokohama. Sobrang na-enjoy ko kasi chill and relax lang yung itinerary natin today. So ngayon, babalik na tayo ng Tokyo. Tomorrow maaga tayo. Punta naman tayo ng Ueno. So sa ngayon, Jane! Hey guys, welcome back. So right now, nandito tayo ngayon sa Ueno Station. This is probably one of the busiest but most convenient station here in Tokyo, Japan. So if you want to explore Tokyo and even outside the city, I think this is the perfect station that will connect you to different train lines dito sa Tokyo, Japan. So first stop, punta tayo ng famous market dito sa Ueno Station. Punta tayo ng Ameya Yokocho Market. Nandito tayo ngayon sa Ameya Yokocho. Dito lang yan sa labas ng Ueno Station. This is one of the busiest and most exciting market dito sa Tokyo, Japan. So perfect dito bumili ng pasalubong, no? Medyo mura siya compare sa ibang market.
So, ang daming pwedeng gawin dito. Pero ang pinaka-favorite ko is mag-food trip. Ano to, nuts? So, kakain muna kami dito sa sushi. Kore, norijiru, はい。2つ。 2つ。はい。卵、握り、はい。 1つ。はい。エビ、1つ。わさび大丈夫ですか？はい。マグロ、マグロ。 1つ。生エビ、生エビ。 1つ。はい。はい、以上です。こちらでございます。parang basta, ayun, nakatulong na ka. Nabilis ako nabusog dito eh. Okay, so finally we're done eating na dito sa Rotating Sushi. So located yan dito sa Miura Misaki Port Ueno. So yung mga mahihilig sa sushi, try nyo din dito. Very affordable siya, pero masarap. And malapit lang siya sa Ueno Station and Okachimachi Station. So right now, nandito tayo ngayon sa Harajuku, Takeshi Tadori. So sige, explore natin yung Harajuku. Actually, known siya sa mga unique shops, mga unique items, mga cute na items, mga trendy fashion. Mostly ng mga pumupunta dito, mga youth, mga kabataan. Ayan, so yun yung mga items dito. Ayan, ang cute na mga items dito. Sipla. Capsule toy shop. Ayan, meron din pala dito yung yung twisted potato. Yan, famous yan dito. For 600 yen and 500 yen yung small. Meron din silang mozzarella cheese hotdog for 550 yen. And marami rin dito yung mga accessories, no, for women. Ganito yung makikita nyong fashion sa Harajuku. Ayan. So yan, may kebab din sila dito. Longer, longest. The longest in Japan. Ayan. Yung twisted potato. So this one naman is strawberry fetish. So ito na, kailangan matry natin yung crepe dito sa Harajuku. So this one is Marian crepes. Meron pang isa yung famous, yung Santa Monica. Pero I think halos pare-parehas lang naman yan. So ito yung famous na na crepe dito sa sa Harajuku, Santa Monica crepes. Check natin. Ayan, so meron silang strawberry whipped cream, merong custard, merong strawberry banana. So depende sa bet nyo.
Ame-ame fruits candy, strawberry candy, ichigo. Ichigo is a Japanese term for strawberry. Ayan. So may strawberry muscat candy, strawberry marshmallow, pink strawberry candy, and strawberry candy. Guys, dito na tayo sa Marian Crepes, bibili. Mas mahaba yung pila. Feeling ko mas masarap dito. So nandito ako sa isang side, medyo mahaba kasi yung pila doon. Dito natin kakainin. So yung binili ko is strawberry chocolate whipped cream. Sige, try natin. Tadakimasu. Hop. Hop. Dito ba yung strawberry? Sarap ng strawberry. So dito yan. So guys, may nakita akong ramen dito sa may tabi ng station. Siguro dito na magdi-dinner. Pasok tayo. This time, team noodles naman tayo. Sarap, grabe. Guys, gyoza. Gochiso sama desu ka. Minasan, konbanwa. So today, nandito tayo sa isa sa mga underrated na spots ng Tokyo. Guys, welcome to Ebisu. So guys, nandito ako ngayon sa labas ng Ebisu Station. Dito yan sa east entrance ng JR Yamanote Line. So kung galing kayo ng Shibuya and Shinjuku, sobrang lapit lang nito, very accessible. Mga 5 to 10 minutes away lang, nandito na kayo sa Ebisu. Wow, ang ganda dito. So nandito tayo sa Ebisu Garden Place. Dito lang yan malapit sa station ng Ebisu. Ganda, Christmas na dito. Whew, sarap, ang lamig. Ayan, picture tayo dyan sa Christmas tree nila. Ang ganda ng vibe dito. Wow. Okay, so may mga ano rin sila. Stall. Check natin. Ang cute naman ito. O diba? Ang cute ng mga items. Ang laki ng aso. Wow! Ang cute ni Snoopy. Dito sa Ebisu guys, underrated talaga to, tong place na to. Hindi to masyadong pinupuntahan and hindi siya kasama sa mga top destination ng mga travelers. Ang ganda dito. Actually napansin ko nga yung mga nandito ngayon sa Ebisu, mga locals, wala masyadong tourist. Kaya pala siya underrated. So kaya pala maganda dito. 30th anniversary nila. Merry Christmas! In fairness sa mga Japanese, ang galing nila mag-decorate talaga. Lalo na pag mga ganitong Christmas season. Ay, ang ganda nito, nag-change na yung color ng trees. Perfecto kung may ka-date ka dito. Sobrang ganda. Tapos nasa center yung Christmas tree. Pasok tayo dito sa Center Plaza. Ang laki ng Tsutaya bookstore dito. Famous to sa Japan, itong bookstore na to, Tsutaya. So hanggang dulo siya guys, Look. So merong share lounge sa loob. Ayan, may mga workstations. So pwede kang mag-work dyan. So pasok tayo dito sa Ebisu Brewery Tokyo. Check natin kung anong meron dito. So andito na tayo ngayon sa loob ng Ebisu Brewery Tokyo. Actually guys, isa tong beer museum. And isa to sa pinakamatagal na beer brands sa Japan, tong Ebisu. So tara, pasok tayo sa loob. Free entrance naman dito. Yung museum na to. Nice. Diba ang ganda ng ambience? Sobrang classy. So yan guys, kung gusto nyo umorder ng beer para matry nyo yung brand ng Ebisu, so yung top room order nila mag-stop ng 7:30 PM and closing time is 8 PM. Sobrang social lang ng museum na to. So ito yung beer flight or drink sampler, 1,800 yen.
Yung mga non-alcoholic beer nila is 600 yen. So, mura lang. And may food din sila. Ayan, so may mga mixed nuts, smoke assortment and varieties. Special potato salads. So, ayan. Beer is art. So, ito yung process. Diba? Even yung old brewing equipment na ginagamit nila noon, diba? Ang cool. Ang ganda. Check natin itong beer history. The birth of Yebisu. So, ito yung mga vintage bottles nila. And may nakalagay na date. This one is a redesigned Yebisu beer label. 1908 pa. Hindi pa ako pinapanganak. This one is year 2003. Itong Yebisu Kuro. Kohaku Yebisu. 2006, 2007, 2009. So, yan. So, kaya pala siya Yebisu Station. It is named after the Yebisu beer brand. So, dito pala galing yung yung name ng station. So, sige, labas na tayo. Ang ganda. Ganda dito. Ganda ng Starbucks dito. Wow. O, diba? Parang palasyo. Parang sarap kumanta dito ng Dadalhin kita sa aking palasyo. Ganon. Look guys, ang ganda dito pag nasa taas ka. So yan, dumadami na yung tao. Kanina wala pa masyado. So, pabalik na tayo ng station dito sa Yebisu. And for our last stop for this episode, punta tayo ng Shinjuku guys. Explore natin. Hey guys, I'm back! So, nandito tayo ngayon sa isa sa pinaka-busy and very vibrant districts ng Tokyo. Welcome to Shinjuku! So, as you can see guys, kahit saan ka tumingin, ang daming lights dito and ibang-iba ang energy dito. Sobrang crowded siya, pero buhay na buhay siya sa gabi. So now naglalakad tayo papunta dito sa Godzilla Road. Ito yung entertainment district ng Shinjuku. So maraming bars dito, restaurants, and may mga arcade din. Ang laki ng Don Quixote dito. So now nandito tayo sa Kabukicho, and kung mapapansin nyo, may Godzilla dun sa taas ng building. So yan yung famous na Godzilla. Very iconic yan, and ang dami nagpapapicture dyan. So yan guys, may Kizuna Sushi. Pero nag-sushi na tayo sa Ueno. So hanap tayo ng pwedeng makainin. Dinner na tayo. 'Di ba? Buhay na buhay itong area na 'to. May nakita akong curry house, yung Coco, Ichiban niya. Pero mahaba yung pila. So siguro try natin yan sa may bandang Asakusa. Ang ganda ng restaurant na 'to, Japan na Japan. Ang dami mong pwedeng gawin dito, no? May mga sauna, 'di ba? May bowling, merong arcade. And then maraming restaurants, no, sa paligid. Grabe, ang laki ng Uniqlo dito sa Shinjuku. So, kaka-open lang nito nung 10/25, nung October 25. So, ito yung Uniqlo Shinjuku Honten. So, punta naman tayo sa kabilang side ng Shinjuku. Ganda ng Zara dito. So, ayun yung station sa kanan ko. Yung JR. So, mamaya dyan tayo. Pabalik ng bahay. Ang haba ng pila nitong Katsugoro. Look. For taiyaki. Exclusive lang sa Japan. So, binalikan ko tong Coco Curry House. Wala ng pila. So, I think dito na tayo magdi-dinner. Tara, pasok tayo. Okay, so order tayo. Parang masarap ng fried oyster curry with soft-boiled egg tartar sauce. Itadakimasu! So, ito yung tartar sauce with soft-boiled egg.
The best talaga dito sa Coco. Yes, sarap. The best ang curry ng Japan. Medyo spicy siya, pero ang sarap. Naghahanap ako ng fork. Spoon lang yung available. Gohan. In Japanese, guys, yung rice, gohan. Daikon. 30 or 40,000. Direct comparison, And guys, isa rin to sa pinakamataas na buildings dito sa Tokyo. And makikita mo agad siya, no, dahil sa sobrang standout siya sa skyline ng Shinjuku. Diba ang ganda? Alright guys, so that's all for today. I hope na gustuhan nyo, no, yung mga places na pinuntahan natin, no, for this episode. And if may mga suggestions kayo ng mga places to visit dito sa Japan, please comment down below. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating travel adventures dito sa Japan. So bye for now. Jane!